gagawin ng Diyos yun kung ayaw mo. Kaya malaya ang ating pagsuko ng sarili natin sa Panginoon. Sa binyag, ito'y nangyari at ang binyag, ang patuloy natin sinasariwa, ang pagsakop ng Diyos sa ating buhay at buong pagkatao. Kaya nag-aatanda ng krus eh. Ano palagay nyo? Simbolo lang ba yan? Hindi. Tuwing nag-aatanda ka ng krus, meron kang mensaheng sinasabi. Ano yun? Alam yung mga baka sa New Zealand at Australia, tinatatakan yan sa likuran, no? Merong iron, hot iron na idinitikit, parang tato. Kaya malalaman mo kung kanino yung baka na yan dahil doon sa tato ng baka. Nakatatak sa kanyang likuran. Ito ay gawa doon sa bakal na hot. Tapos siyempre, masakit yan, pero nagkaroon ng marka. Yung tinatawag na marka sa ating kaluluwa, yung indelible character sa binyag, yun ang tatak ng Diyos sa ating mga buhay. Nung tayo tinatakan ng Diyos, ibig sabihin, akin ka. Kaya yung pag-aantanda mo ng krus, ang ibig sabihin niya, may-ari sa'yo. Kasi ito yung ginagawa mo yan. Sa lahat na sinasabi mo, walang po pwedeng sumakop sa akin maliban sa Diyos. Kaya nga, sinabi ko sa inyo yan, ang apelido ay dito lamang sa lupa. Sa lupa na. Krus lang ako dito sa lupa. No? Ignacio ka lang, sister, dito sa lupa. Okay? Ang apelido kasi ay tanda na ikaw ay parte ng isang angkan o pamilya. Kinuwento ko sa inyo na sa Pilipinas, bago dumating ang mga Kastila, mga Spaniards, no? Ay walang apelido ating mga ninuno. Wala. Ang mga ninuno natin ay pinapangalanan. At ang pangalan nila, ang maganda, ayon sa kalikasan. Kung ano ang estado ng kalikasan nung ikaw ay ipanganak. Kaya kung ikaw ay pinanganak ngayon, Makulimlim, ang pangalan mo si Kulimlim. Si Kulimlim. Ito. Maula, ang pangalan mo si Kulak. Ganon. Ang nanay mo, tumatakbo, ipanganak ka, nahulog ka sa burak. Burak. Yung ano, ganyan, di ba? O, kaya uso-uso yung mga pangalan, Luningning. Di ba? Liwanag. Di ba? Ano ba? Dapit hapon. Bukhang liwayway. Di ba? Makisig. Malakas. Habagat. Amiyan. Kalikasan. Yung Code of Claveria, nung dumating ang mga Kastila, yun ang nagbigay ng apelido sa atin. Kaya nagkaroon ng mga apelido na karamihan ay Espanyol. Diba? May mga apelido sa Batangas na, alam mo, Tagalog, hindi galing sa Kastila. Diba? Magpantay, magbuo. Diba? O, hindi yan Kastila. Inibento na lamang. Sa loob yan. Indigenous. Yung mga apelido. Kasi, mayroong piniling mga apelido eh. No? Yung mga apelido na nakikita ninyo sa mga sa mga telenovela, yung mga Zaragoza. Ayan. Mga Advincola. Ayan. Yung mga apelido na, ang nabigay mga Kastila. At sila, may natatanging mga apelido na ibinibigay lamang sa mga natatami na mga citizens nila. Kamukha halimbawa ng Reyes, nabanggit ko sa inyo yan, de los Reyes. Bakit? Kasi yung Rey, hari. Rey. Diba? Ano ba ang hari sa Italiano? Re. O. Rey. Reyes.
Ibig sabihin, of the kings. Pag-aari ito ng hari. De los Reyes. No? Reyes. Maraming Reyes of de los Reyes. Kung makikita mo, ito yung mga nasa Peninsulares. Insulares. Ito yung mga pinanganak sa loob ng Pilipinas na mayroong halo, mga mestizo. Ang tunay ng mga Reyes, de los Reyes, mestizo. No? Kung Reyes ka, hindi ka mestizo, mukha kang iba na. Iguro. Ang lola mo yung naging katulo ng mga Reyes. Nakakaroon ako. Kinawalan mo, Pastor. Yun ang mga banal na apelido, kamukha ng apelido ko. Cruz, de la Cruz, Santos, de los Santos. Kasi Santos, saints. Cruz, cross. Ayun naman, may pagmamalag po sa inyo, ang mga apelido dito ay banal sapagkat ang mga ninuno namin ay primary. Naanakan. Kusinera niya, mga kusinera niya. Yung mga namamalagan siya. Yun ang mga lola namin. Yung mga kusinera at pansador at bandera ng mga primary. Halang-halang kasi mga lola namin. Sa lahat tuloy. Kumain din naman ang nakadaan. Kaya lang hindi talaga na. Mga kanunuan ay pare. Kaya pare din po ako. Pero sa lupa lang yan. Kaya di ba sa simbahan, binabanggit ko sa inyo sa ating liturgia, hindi binabanggit ang apelido. Pagka nagpapamisa kayo sa patay, halimbawa ang namatay ay Isabela. Lola ko yun eh. Sasabihin ko, lola ko yun eh. Isabela Quintana. Hindi sasabihin, Padre ko, alalahanin ko si Isabela Quintana.